Tito. Gusto ko lang ipakita ito. Hanggang 62 taong pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng Sandigan Bayan kay dating Quezon City Councilor Roderick Paulate. Kaugnay ito ng pagkuha umano niya ng tinatawag na... Grabe naman ito sinabi ni Madam Tess. Sir, yung e-arrival sa airport, panalitan na naman ng e-travel para ganun pa rin ang proseso. Aba! Madam Tess, kayo naman, may purpose yan. Anong purpose niya? Alam mo kung ano, Madam? Hindi mo kasi alam eh. Kaya nagre-reklamo ka. Ang purpose niya para mas malito tayo. Di ba? Parang bahala kayo kung saang website. Kasi ngayon, iba na tawag. Bukas, iba na naman. E-arrival. Tapos e-travel ngayon. Sa susunod, e-lipant. Kaya naman e-pass. Ganun na. Iba-iba na. O, di ba? Kanya-kanya. Sa susunod, pa iba-iba yan. Basta may e. Di ba? Kung ano pa, mga siguro mga e-landing, ganun. Para naman malito kayo. Kayo naman, Madam. Gusto ninyo, madali eh. Bakit ba gusto ninyo madali? Eh, ayaw nga natin ng mga turista eh. Gusto natin, walang papasok sa Pilipinas. Pahihirapan natin silang lahat. Para wala mangyari sa Pilipinas. Ghost employees noong taong 2010. Nakatutok si Mariz Umay. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Sandigan Bayan kay dating Quezon City Councilor at aktor na si Roderick Paulate para sa kasong graft. 8 counts ng falsification of public documents at 1 count ng falsification by a public officer. Kaugnay ito sa pagkuha di umano ng kanyang opisina noong 2010 ng 30 ghost employees o mga empleyadong sinesweldohan kahit hindi naman talaga nagtatrabaho sa kanyang opisina. Sa 130 pahinang desisyon ng Anti-Graft Court nitong November 25, nakasaad na si Paulate mismo ang nagrekomendang i-hire ang 30 individual sa ilalim ng job contract at tumanggap daw sila ng sahod mula Hulyo hanggang Disyembre 2010 kahit puno ng irregularidad ang kanilang mga personal data record. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Paulate pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga tawag. Pero nakasaad sa kanyang depensa, hindi raw siya tumanggap ng pera o nakinabang sa sahod ng mga job contractor na ito. Hindi rin daw totoong nagrekomenda siya ng mga peke empleyado at hindi rin daw siya nagpeke ng mga job order contract para makakobra ng mga sahod. Ang sabi niya, pumirma nga raw siya sa job order at inirekomenda ang mga tinukoy na individual pero bilang bahagi lamang umano ng hiring process. Inamin din niyang pumirma siya sa General Payroll and Certificate mula Hulyo hanggang Disyembre 2010 at nagtrabaho raw ang mga empleyadong ito ng 40 oras kada linggo. Pero hindi kinatigan ng Anti-Graft Court ang mga argumentong ito ni Paulate. Bukod kay Paulate, hinatulan din ng korteng guilty ang kanyang personal aide at driver na si Vicente Bahamunde na ayon sa prosekusyon ang siyang ginawa ni Paulating liaison officer at tagapirma para sa 30 ghost employee. Grabe, yung driver ang naging liaison officer. Grabe eh. Ano kaya yung driver nito ni Roderick Paulate? Katulad din kaya nung driver ni De Lima? Pinabulaanan ito ni Bahamunde at maging ni Paulate. Depensa ni Paulate, hindi kailanman gumawa ng office o paperwork ang kanyang driver. Para sa kasong graft, maharap si Paulate sa 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. 6 na buwan hanggang 6 na taong kulong naman ang parusa sa bawat count ng falsification of public documents. Naakwit si Bahamunde sa 8 counts ng falsification of public documents matapos mabigo ang prosekusyong mapatunayan ito. Para sa GMA Integrated News. So, yon. Basta ito lang ang lesson in life, ha? Do not believe what you see on TV. Eh, ganun talaga eh. Diba? Kaya nga, sabi ko sa inyo eh, pag tayo ho ay maghahalal ng ating mga susunod na mga politiko, eh hindi lang porket maganda o okay ang kanilang imahe sa telebisyon. Lalo na yung iba eh dinadaan sa pagiging artista, ganyan-ganyan. Eh, mag-isip-isip po din tayo. Meron naman ng mga artistang maayos, pero ganun nga lang, meron talagang mga ganyan. Okay, wala tayong magagawa. Eh, sana ho maging aral na ho ito sa ating bayan na sa mga susunod na eleksyon, hindi porket artista,
may appeal sa tao, eh okay na, di ba? Delicates ho kasi, ha? Delicates, okay? Ito. Ayun na. Okay na. O, yun na. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you at see you again tomorrow sa mga susunod pang araw. Tomorrow? Ay, wala pala bukas. Ay, sayas. Wala pala. Pero mag-ano rin tayo. Malay nyo, mag-video tayo bukas. Magkita-kita ho tayo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. God bless you, everyone. See you soon when we get there. Labo. Ito, by the way, ito pala, bago ako iiwan sa inyo, ha? Marami ho sa ating mga kababayan na isang bagay ngayon na napakahirap gawin yung lalo na ho, di ba? Ako napapansin ko lang ho ito eh. Napapansin ko ito sa mga pamilya pag nasa labas ho, yung mga pamilya. Napapansin ko ito eh. Yung nagiging ang pasaway ay yung magulang. Minsan may nakikita akong ganun eh, di ba? Minsan mahirap mahalin. Alam mo, sa buhay na to, minsan talaga mahirap magmahal. Okay? Sabi nga nila, it is possible to love, but it is impossible to love in a true manner. Galing na English, di ba? Pang philosophy. Hindi. Ibig sabihin po, madali yung magsabi ng I love you. Madali yung magsabi na, uy, mahal kita. Pero yung magpakita at maging realidad ang pagmamahal, napakahirap po, ha? Kaya nga ang ating lesson ngayon is, paano ba magmahal? Yun, ako. Ha? Lucky Clover, maraming salamat po. So, sus! Isa pa to, ha? Tingnan nyo ito. Tingnan nyo. Pinagpapaliwanag ang Department of Transportation kung bakit halos walang mabiling beep card sa mga istasyon ng tren pero may mga nabibili raw online. Nakausap ko naman ang kumpanyang supplier ng beep card at ipinaliwanag nila kung paano nila nagkaproblema sa supply ng beep card. Narito ang aking report. 30 minuto ang tinitiis ni Ken sa pila, makabili lang ng single journey ticket sa MRT3. Malaki raw sana ang matitipid niyang oras kung meron siyang beep card. Ang problema, wala siyang mabilhan. 1 week lang po ako naganap tapos nasanay na lang din ako. Kasi hassle po kapag nagmamadali ka. Tapos, sabi nito ni Rachel Robinson, 1,000 niya binayad ko, sir, 2 weeks ago from Parañaque to Quezon City. Is that seriousness? Grabe naman, 1,000? Malupit, ha? Bakit di kayang kontrolin ng gobyerno yan ng Grab? Anong meron? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung may kasunduan ba sila dyan. Kaya nga, let's put pressure on our government na bantayan ito. Kawawa naman ho tayo. Tisipin nyo, si Madam Rachel Robinson, yayamanin yan. Milyonaryo yan. Ang yaman yan. Nagre-reklamo nga sa 1,000 eh, Di ba, Madam Rachelyn? kailangan mo pa pumila para bumili po ng beep card. Si Ezekiel naman, Ito naman, ano naman to isa? Beep card. Out of stock. Sa mga bilihan, pero online meron. Abay, ibang klase na pala ang ngayon. Alam mo yung scalper? Di ba tama ang tawag doon? Scalper ang tawag doon? Scalper, yung kasi pag nanonood, naalala ko na nanonood kami ng PBA doon eh. Ginebra, Alaska ba yung laban noon? Hindi. Tama, Ginebra, Alaska pa yung laban noon. Nanonood kami noon. May mga scalper nagbebenta sa labas, mas mahal na ticket. Di ba? Ngayon, kakaiba na scalper. Online. Online na. Sabi pa nitong isa, opo boss, Pasay to North, Caloocan, 1,000, wala pang toll yun. Ay, oo nga. Babayaran mo pa yung toll niya. Magkano yung toll niya? 200, di ba? Pag Skyway ka, mas mahal. buwan na raw naghahanap ng mabibilhan ng beep card. Pagbalik ko ng Parañaque, 850. Ayo, binigyan ka na ng discount. Mapapadali raw sana ang kanyang commute papasok ng trabaho kung makakasakay siya sa tap-to-go bus na beep card lang ang tinatanggap na pambayad. Hindi nung magantay ma'am ng yung mga traditional na jeep na cash.
Pero ayon kay Senator Grace Poe, may mga ulat na may mabibiling beep card online sa mas mahal na presyo. Kailangan daw itong ipaliwanag ng Department of... Ayan yung mga scalper hindi mo maintindihan bakit may ganyan 'di ba? Wala na sa train station. Tapos merong online. Hindi natin alam kung kasangkot yung dito. Dapat sinisitaho ito ng ating DOTR. Transportation. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DOTR. Tanong naman ng grupong Digital Pinoys, sasabihin mo may shortage pero magbebenta ka online? Paliwanag ng AF Payments Incorporated na supplier ng beep cards, may global shortage sa chips na ginagamit para sa beep cards. Yung palusot na may over shortage daw ng chips pero meron sa online. Kaya hindi nila agad napunan ang supply. First quarter to second quarter, we will then be able to stabilize. 1% lang daw ng kanilang supply ang ibinenta online dahil sa demand ng customers. Mas mahal daw online dahil isinunod sa presyo ng card na nakalaan para sa mga bus na hindi raw heavily subsidized o discounted. Subsidized kasi ng gobyerno ang mga beep card ng tren. In e-commerce naman, there are additional costs. Packaging costs, commissions, and everything. Ayon naman sa LRTA, posibleng sa mga train station bumibili ng beep card ang mga bus rider dahil mas mura. Habang may problema sa supply, inaayos muna ng LRTA ang paggamit ng QR code. On the technical side, okay na ito, lumusot na ito. Ang inaayos na lang ngayon is on the legal side yung kasi ang nakalagay sa kontrata kasi may card siya na gagamitin, may physical card. With the new medium, wala ng physical card, so kailangan mong kalikutin yung kontrata. May na-deliver na raw na 150,000 beep cards na mabibili sa mga train station sa mga susunod na linggo. Ay nako. Anyway, I hope DOTR shape up kayo kasi yung nakaraang DOTR secretary magaling, mabilis, matikas. Kayo mukha atahong medyo dumadalas-dalas ang problema. Baka naman ano nangyayari dyan, ha? Anyway, ito pa.